Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Isa ka bang green card holder or malapit ka na magkaroon ng green card dito sa United States of America? At gusto mo bang malaman kung pwede ka na ba mag-travel outside sa America using your green card? So para sa iyo yung video na to, let's get started! Kung ikaw ay green card holder na dito sa America, yes, pwede ka nang mag-travel outside the America. Yung document na present mo sa port of entry na pupuntahan mo na country is yung green card mo together with your passport. Kailangan mo i-present yung passport mo together with your green card for your identity. Kung ikaw talaga o yung pangalan mo talaga yung nasa green card. At kung katulad kita na yung passport is yung maiden name mo pa o yung pangalan mo doon is nung pagkadalaga mo pa, at yung na-apply mo na green card is yung married ka na, kailangan mo pa ng isa pang documents na proof na nag-change name ka. Katulad na lang ng marriage certificate. Kung yung green card mo is pareho dun sa name ng passport mo, okay na yun. I-share ko sa inyo yung last travel ko outside the United States is yung pumunta kami ng Canada. So, pumunta kami ng Canada dahil nag-craving ako ng Jollibee. So, gusto ko lang kumain ng Jollibee kasi dito sa state namin, wala kaming Jollibee. At thankfully, malapit kami sa border ng Canada. So, dahil nga yung green card ko is married name ko na, kailangan kong dalhin yung marriage certificate ko together dun sa passport ko. And then, yon, yung tatlong documents na yun lang ipapakita mo dun sa port of entry. Then, check lang nila yon. Ang kailangan mong i-present is only original kasi hindi naman nila kukunin yun. Titingnan lang nila kung ikaw ba yun yung nasa documents. Yan. Tapos, after nilang tignan yon, or after tignan sa'yo nung tao dun sa port of entry, ibabalik nila agad yun sa'yo. Babalik na nila yung documents na yun sa'yo. Kaya kailangan mo i-present is original lang. Pagbalik mo naman, same process lang din na ipapresent mo lang din yung original copy mo ng passport, green card, and then yung marriage certificate mo doon sa port of entry. Tapos, ayun, makapasok ka na, makabalik ka na ulit sa United States of America. So, kung malapit ka lang sa border ng Canada, good for you kasi makakapunta ka ng Canada. At kung mag-i-stay ka doon ng less than 6 months, no need na for visa. Hindi ka nila hanapan ng visa kasi mag-stay ka lang naman doon ng less than 6 months. And if you are planning na in the future na mag-apply ng US citizenship, kailangan hindi ka makitaan na lumabas ka ng bansa or lumabas ka ng US ng more than 6 months para sa pag-apply mo ng US citizenship, wala kang maging problema. Dahil based on my research, na kapag more than 6 months ka lumabas sa United States of America, may tendency na magkakaroon ka ng conflict sa pag-apply mo ng US citizenship. Hindi ko pa naman siya na-experience, pero just to make sure lang, di ba? Para wala tayong maging problema kapag mag-apply tayo ng US citizenship in the future. Kasi ako, plan ko rin, so, ayun. And yung pumunta kami sa Canada is 1-day trip lang yon kasi yung state namin is 3.5 hours lang. 3.5 hours lang yung biyahe going to Canada. So, sobrang lapit lang niya. Kaya pwede kami mag-back and forth. Ayun, pumunta kami doon. Kumain kami ng Jollibee. And then dahil medyo maaga kami nakarating doon, pumunta na rin kami ng zoo ng Canada. And in fairness, maganda yung zoo nila doon. And yung province pala na malapit sa amin dito, sa Canada, Manitoba, Canada. And then, kumain kami ng Jollibee sa Winnipeg. And
Doon din yung place ng zoo na pinuntahan namin doon. Before kami mag-travel going to Canada, yung husband ko is, nung una ayaw niya pang pumayag kasi baka daw hindi na ako makabalik dito sa United States. And, syempre, bago ko sabihin sa kanya na gano'n na mag-travel nga kami dun sa Canada, nag-research na rin ako. Syempre, nakita ko sa research na pwede ka naman pala makalabas ng United States as long as less than 6 months. Ginawa niya, meron silang family friend na lawyer. So, nagtanong sila dun sa lawyer na yun. And then, ayun, nasagot naman yung tanong na, ayun nga, na pwede naman lumabas ng US basta dalhin lang yung green card, passport, and marriage certificate for the proof of change name. So, ayun. Yun yung first na travel ko outside United States. So, tip ko pa rin sa inyo na bago kayo mag-travel dun sa country na gusto nyo puntahan, is mag-research ka about dun sa country na yon, kung ano ba yung mga requirements or documents na kakailanganin nila sa port of entry para to make sure na makakapasok ka sa country nila and makakabalik ka ng United States of America. Kasi hindi naman lahat ng country is pare-pareho. Basta yung tip ko lang sa inyo na at least less than 6 months lang kayo magstay dun sa country na yun para hindi kayo magka-problema if you are planning the future to apply a US citizenship. At kung nakatira ka sa state dito sa Amerika, malapit sa border ng Canada, i-grab mo na yung opportunity na to na makapunta ka ng Canada. Pero sa Canada, sa experience ko nung pumunta kami doon is sobrang smooth lang talaga. Ang kailangan mo lang talagang ipakita sa border nila is yung green card mo and passport, and if yung green card mo and passport is magkaiba yung pangalan, dalhin mo rin yung marriage certificate mo, proof na nag-change name ka. Ayun lang, yung tatlong lang yon yung ipapakita mo. Tapos dapat puro original yung dalhin mo. Kasi papakita mo lang naman yun, tapos ibabalik lang din nila sa iyo agad yon. So, kung gusto mong pumunta ng Canada, go! Basta mag-stay ka doon ng less than 6 months. Maganda sa Canada kasi marami ka doon magagandang mapapasyalan. Isa din sa hindi ko na-expect talaga doon sa Canada is yung lahat talaga ng mga crew doon sa Jollibee is mga Pinoy talaga sila lahat. Nakakatawa. At kung plano mo rin na pumunta ng Pinas, pwede ka rin pumunta ng Pinas using your green card together with your passport and yung marriage certificate mo nga if magkaiba yung pangalan mo sa green card and sa passport. Thank you for watching this video, and kung di ka pa nakapag-subscribe to our YouTube channel, please subscribe to our channel and hit the notification bell para palagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. And kung nagustuhan mo yung video na to, please like this video and share. And see you in my next video. Bye!